Tuesday and back to school. Baon ng mga bata today since nagkusko kami kahapon. And kahapon, na-knockdown ako kahapon guys. Yung aki ang vlog saan ba yun? Yung sa Costco pa yung aking vlog, yung naglo-load ako ng mga grocery ko sa sasakyan. Pagdating dito, nakatulog talaga ako kasi nagising kasi kami 3 a.m. early in the morning. And yung mga pinagbibili ko na, I think, nasabi ko yung nasa cooler bag na i-haul ko pagdating dito sa bahay, no. Kasi nakatulog ako. Ang bilis ng oras. 6:30 gising na ako pero hindi pa ako bumaba. Ngayon 7:17. Martes ngayon, papasok ng paaralan yung mga bata and later. Alauna kukunin ko si Axel. Alex, Axel has speech therapy today. Go home by yourself, okay? In the Berlin. Today is Tuesday. Marde of today. Yung understanding ng Alex ko ng French, guys, is broad. Like, ako lang yung hindi marunong magsalita ng French. Meron man akong French words, is very basic lang. And sometimes yung pronunciation ko pa is iba. Kaya yung French, mahirap kasi siya na language. Maiba mo yung pronounce. Iba na din ang meaning. I would say it. Si Alex, kung nandito na si Axel, tulog pa. Ako din, antok pa. Let me see. Punta ba ako ng ano ngayon? Asian store. O yung gulaman ko pala, lutuin ko na yung gulaman ko. Bumili ako ng cream. Kailan ako bumili ng cream? Tuesday. Hala. 1 week na yung cream sa aking fridge. Ano kasi done na yung snacks nila. Hintayin ko na lang yung ate ang pang lunch. Nasa eskwelahan na yung mga bata, guys. Nakapila pala ako kasi naubusan ako ng kape. Nandito ako ngayon yung very nearest, no? McDonald's. And ang pila ko dito is kape lang. Thank you very much. Have a good day. Punta ako dyan sa pharmacy. Tingnan niyo ang buhos ng snow dito sa amin. Binuhusan kami ng maraming snow, guys. Magpa-parking lang ako doon sa kabila. Yan, dyan ko to na yan. Maghanap lang ako ng parking.
Yung parking na hindi na maklaro yung linyada kasi dahil sa snow, puting-puti. Nakakuha na ako ng parking, guys. Nandito na ako sa parking. Bangko pala dyan. Speaking of bangko na RBC na yan. Meron pala akong kwento sa inyo, guys. Na-compromise pala yung aking credit card ng RBC while nandoon kami sa nandoon kami sa bakasyon namin. Lesson to learn. Ang nangyari kasi sa akin, meron kasi akong hinihintay na important documents. Nag-email yung company sa akin na it's on the way. So, ako naman si Itech na hindi ko din alam kung ano yung company na ginagamit nila na courier. Hindi ko alam. Ang sabi nila na it's on the way. Friday, yung flight namin, nung nasa boarding gate na ako, naka-receive ako ng message. Ang sabi doon sa message na we're trying to contact you pero hindi ka makontak na dineliver namin yung parcel pero walang, it needs daw signature. Sabi doon. Sabi ko, baka ito na yung important documents. Binasa ko uli. Ano ko, the next day agad para i-reschedule yung delivery. Sabi ko, parang baliwala lang din sa akin. So, nung the next day, kiniklik ko yung link para bisitain. The next day na, Saturday. Sabi doon sa cellphone na, no, it's a spam. Do not go kasi private. Hindi daw ako naka-private. Attempt ko ng 4 or 5 beses para bisitain yung site. Nakapasok ako, na-open yung link. Since important document yun para sa akin na hinahantay ko, nagbayad ako ng rescheduling. Tapos, inaas yung credit card mo, nilagay ko. And then, noong Saturday na yun, nung nagpatulog ako kay Alex at saka Axel, sabi ko, wait, wala bang mga holiday ang nagpatulog ako, guys, nag-browsing ako. Sabi ko, wait, wala bang mga holiday ng courier na yan? Good Friday, may delivery ba? Late ko na siyang na-notice. Late ko na siyang na-realize. Sabi ko, wait, hala. Nung pumunta ako sa website ng delivery na courier, no, this days, our holidays, at isa doon yung Good Friday. Basyang, sabi ko, what? Na-realize ko na close sila ng Good Friday. It's a scam. Sabi ko, tinawagan ko yung RBC online. Meron man silang 24/7. No, my credit card is compromised. And then, pero kinuklose ko na yung credit card kasi pwede mo man siyang sa lahat ng may account mo, like naka-mobile app ka, pwede mo siyang i-lock yung card online. Yun ang unang ginawa ko noon, nilock ko yung card online. And after that, mabilis din yung bangko no credit card kasi pera nila yun kaysa kung gagamitin mo ang debit card. So, and then so tinanong ako, sabi ko, no, we are out of town. Sabi ko nang ganon, please, this is my last purchase, blah 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 blah. Yung naka-pending, di ba, may mga pending and posted yan sa statements. And then, okay, please, cancel my card, blah, 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 blah. Hala, yung card ko pa naman na gusto kong i-cancel. Yun yung card na ginagamit ko yung sa sa hotel. Yung hotel, pag mag-check-in ka, yung initial charge, isi-send na nila yan sa card, no, until like any further na all is good. Yung initial price ng pag-stay mo. Pero naka-pending. Kasi pag mag-check-in ka, kailangan kasi yung credit card mo. And then, hala, sabi ko, no, I need to i-cancel. Sabado naman, yung labas kami ng Lunes. And then, sabi doon sa hotel, yeah, it's okay. Kanang use other credit cards. And then, yung gabi na yun, tinawagan ko yung bangko. Diba, i-cancel. Natapos ko lahat-lahat, guys. Mga 11:00 ng gabi. Hala, ngayon, may email ako na na-receive. After na, the next day, nag-buffet breakfast kami. Ang close ng buffet breakfast is 10. Nakagising kami 9:00 na, guys. So, kasi nasa holiday ka, so late wake up, 9:00. And then, dali-dali na, wala na akong time na i-check yung phone. Wala na, hindi ko nga dinala yung phone doon kung saan kami nag-buffet. I vlogged that day. Wala akong phone, yung si DJ lang yung dala ko. And then, yung vlog ko din is lang, hindi ko binablog kung kumakain ako ng sausage and etc. Yung second meal, yung second ko na siya, second course, which is the waffle, no, doon na ako nag-start nag-vlog, pero wala akong dalang cellphone kasi iniwan ko nga siya. Nung pagbalik namin sa room after breakfast, sine-check ko yung email ko, guys. Hala,
yung email ko, natapos ako sa lahat-lahat ng please block and cancel my card. Yung email ko, putragis, yung email ko sa Saturday around, nandito siya guys, ito siya around 12 a.m. 12:13. Thank you for enrolling Google Pay. Basyang, anak ko ha, hindi man ako nag-enroll na ano na ako, like, nataranta lang ka ha. Ang gamit ko is Apple Pay. Ala, ngayon, gina-enroll na ng scammer ko yung yung aking credit card ng Google Pay. Pero yung bakasyon namin is stress na. Tinawagan ko yung RBC, sabi ko last night I call you guys, tapos I asked na to cancel and everything, blah 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 blah, but I received an email from you guys na my card na gi-add na daw sa Google Pay. That wasn't me, please cancel everything. Nag-ask siya sa akin, yeah, that's what happened kung ma-compromise ka or ma-scam ka ba, kay ang imong information is there. So even they cancel the card, nagama sila another card. So, kasi nandoon yung information. So, now, I'm going to cancel everything. So, gina-verified lang niya with all the statements kung ano yung ako yung gumawa, Sabi ko sa kanya na, we are in this place, kasi nga, nag-holiday, and this blah, 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 blah. Pero, hindi ko na makita yung mga pending transaction ko sa ang statement accounts. After na-cancel na siya yung the night before. Also, makontest mo man siya, guys. Kasi hindi man yan automatic na go through kagaya ng debit. So that's okay, but everything i-cancel, and ngayon binigay ko nga yung address ko and everything, kaya i-reschedule nga yung delivery ng aking parcel. Tanga-tanga din. Ay, marami na akong natatanggap na ganung mga message. Hindi ko siya first time, pero never ko siyang binabasa, never ko siyang kiniklik ng link, like dinidiscard kasi alakala ko spam lang siya. Ngayon nga, important documents, parang nagtugma din yung pang scam nila na meron talaga akong inaantay na documents. Kaya like importante din sa akin na documents na yun. Kaya ginugo through ko, akala ko sila yun, basyang na scam na pala ako. And then nung Sunday na yun, ginawa lahat-lahat like thoroughly, and then and even the new credit card, kaya nag-order man ako ng new credit card. No, we are not going to send sa bahay. Dapat isend nila, choose which RBC branch na yung new na na credit card. Well, everything is okay, but it's okay, don't worry, we will do everything. Sabi niya na it wasn't me, like honestly, kung ano lang yung, hindi ka naman it wasn't me yung mga restaurant na nakain ka na ay nako. So kaya ayun, and then kahapon pagdating namin, kahapon Monday, pagdating namin, may na-receive ako na email sa Google, ang UPS. So, ang UPS, ito yung talagang legit na legit. Yung UPS, ang sabi din doon sa courier, sa first courier, hindi ko lang siya i-mention kasi ginagamit nila yung courier na yun for a scam. Na, hindi sila nagsisend ng through text. Always, ang verification and everything, blah blah blah, kung may update man sila na isend, always sa email, hindi sa text. Doon ko din na talaga na-scam na talaga, na compromise na talaga yung aking credit card, kasi yung pagbasa ko pa lang doon, and it's true, yung mga courier sa email nila sinisend, and yung aking, lahat naman tayo sa email, kung ano ka talang, very careful ka lang talaga, double authenticated talaga lahat, double factor na talaga yung mga authentication, kaya mahirap na. And kahapon, nag-send yung UPS ng aking documents. Binigyan ako, nagsabi ni Mr., no, don't go there. I said, no, it's okay because they are giving me the tracking number and it's legit. Binibigay ng UPS yung details ko. So, alam nila, hindi sila yung nag-a-ask na i-enter mo sa link.
Kasi nandoon na kasi yung details ko eh, kung saan yung documents ko na gusto kong ipasend sa bahay, no, through a company, no. And ang UPS, so alam na nila kasi ako ang nagbigay sa company para i-send sa bahay. Ang UPS, ito na sila, nag-email sila sa akin na today daw mag-arrive daw yung parcel ko between 11 to 3 p.m. Yung documents ko pala guys, documents siya, paper siya. 11 to 3 p.m. yung arrival niya, and then meron din silang binigay na tracking number, and then sabi ni Mr. no, don't go, and say no, because tracking number, they know how many pounds and my address, they are the one who is providing me all those things. So legit talaga siya. Na-stress ako kaunti, char yung ang drama guys, no. So anyways, ngayon inutusan, gusto ko kasing mag-gym, and then sabi ni Mr. na pakidaan yung kanyang dito sa pharmacy, may ipadaan siya sa akin sa pharmacy. Kaya lang, ayaw kong after gym, siyempre mamawis ka na, no, and meron lang akong ano dito, sports bra. Malamig kaya ngayon, -5, and it feels more than that. Hala, yung aking video guys, hindi ko siya na-publish. Bash, yung 9:50 na. Kasi nagratatat ako. Meron akong video guys, usually nagpa-publish ako 9:30, nagpa-public ba? 9:50 na, that's okay. Nagratatat. Ayan, na-publish ko na siya. And yeah. So, daanan ko muna dito sa pharmacy. Si John Kuto na yan. Nandito na ako sa pharmacy. And, hanapin lang natin yung I think, eto siya. Anti-serum. Vitamin C12. Look like this. Oh. Meron din ito, Ano kayang difference nito? Kukunin ko lang sana dito yung prescribed medicine. Aba, marami na akong dala. Tugnaw na yung aking kape ba? Nakalimutan ko isara yung aking kape. I think more than 30 minutes ako doon sa loob. More than 30 minutes na. Kasi alas 10 na. Anyways, kalimutan ko siya isara. But init-init pa naman. Magdadrive ako patungo doon. Malapit lang yung gym dito. Yung dinala ko is ito lang kasi plano ko, wala din naman talaga akong babayaran basta prescribed medicine kasi covered na siya ng insurance. Saan na ba yung aking bag? Dito pala. Like, yung insurance, 80% ang covered niya. But the thing is, kinukumbine namin yung dalawang insurance. Kaya wala na kaming babayaran. And, yung plano ko doon, kaya dinala ko yung aking wallet. Kasi bibili ako so ayan yung Mr. Bibili ako ng vitamin C, guys. So, let's hold this one. So, meron akong nakuha dito na vitamin C from La Roche-Posay. Kumuha din ako dito ng sabon para sa mga bata. Ito yung ginagamit ko guys kasi since newborn pa talaga sila hanggang ngayon kasi yung sa eczema kasi sila sa eczema prone, and even now no, si Alex laging nag-outbreak yung sa eczema niya, kaya anyways bumili din ako ng aking sunscreen kasi naubusan ako ng sunscreen, and this is from Clarins, and bumili din ako ng ito para sa akin to, foaming gel from La Roche-Posay. So since dalawa yung kinuha ko sa La Roche-Posay today, binigyan nila ako ng ano ba nito, iced coffee cup. Na ito siya, free to siya guys, iced coffee cup from gift with purchase. Ayan, may pag-gift sila sa akin. Tingnan natin kung ano yung laman. Binigyan din ako ng $15 na gift card. And yung $15 na gift card, ginamit ko na yung $15 na gift card. Oh, ganito siya.
for iced coffee. Like, gagawa ka ng kape, ice. So, hindi siya pwedeng mainit, no? Ice lang. Nakalagay na ngang ice. Kulit talaga, no? Tumbler. And since binigyan nila ako ng $15 gift card, bumili na din ako ng sunscreen since magsa-summer na. And this one from La Roche-Posay for the kids. Yung sunscreen na nabili ko is para sa akin yun. And I can also use this one. Dito siya, specifically, ginagamit ko lang to siya sa face every morning. And matagal lang akong gumagamit nito. And this one, sa kids. Like, kung gusto ko din, we're gonna apply it. Sure. That's all for today. For skincare. And tomorrow, balik na naman ako sa work tomorrow. That's the good thing, guys, no? Like, kung nag-work ka and you can buy things that you want, why not? Because nag-work ka nga. You work for it, why not? And don't feel like shy or guilt or whatever, as long as kung nag-work ka, kung may, and after paying the bills, kung may mga extra ka, so self-care, char. Why not? Tapos na po ako sa gym, guys, and meron po akong nabiling mga snacks, and diretso na po ako sa pag-pick up kay Axel since 12:18 na. Uwi pa ba ako sa bahay, no? Kasi kung uwi ako sa bahay, uwi lang tayo sa bahay para maglaktod ako doon sa kabila. Kumuha po ako ng mga snacks para sa kids. Kasi tomorrow, may work ako tomorrow. And from tomorrow, straight na ako hanggang Sunday. I didn't see yet the schedule. But if merong schedule, straight ako hanggang Sunday. I bought the snack for the kids in case I will work straight until Sunday. We have snacks for school. Oh, did you get your medicine? Yeah, I think Oh. Basa na natin. Now it's wash. Please. Okay. Tapos na kami sa aming speech therapy appointment, guys. From school, dumaan muna kami sa bahay para mag-snacks, inom ng water, toilet. And now, mag-drive ako pa uwi sa bahay. Ito na po yung naging sarsadong isda, guys. Yes, I should take a fire truck. it's okay. I'm still gonna play with the fire. For the kids. Tanggalan lang natin ang buto. Snow. Wait, it's too hot. Alice, did you get your spoon as well?
What is this? You have a lot of Elsa. Alex got sticker from who gave you, Mira Julie? Madam Minada? Sarsado.